Hello guys! For today's video ay magluluto ako ng paborito kong gulay na santol. Yes! So yung santol ay isang uri ng prutas. Pero sa amin, sa Bicol, ang santol ay ginugulay. Yes po, nagiging ulam. Yan. So kung paano siya magiging ulam at kung paano siya lulutuin, ito yung content ng video na to. So, panoorin ninyo kung hindi nyo pa alam kung paano siya gawing ulam. But before that, gusto ko mag-shoutout muna sa nagpadala ng gulaying santol. Shoutout kay Ate Malin. Ate Malin, thank you sa pagpadala ng gulayin na santol. And shoutout din kay Ate Luz na nagdala dito sa Italy ng gulayin na santol. So, ngayon, maggugulay tayo. Okay? So, guys, I'm excited to share with you kung paano siya lulutuin. And here are the ingredients na kailangan natin sa pagluto ng gulay na santol. So, I'm excited! So, yan. So, ito yung guys yung ating mga ingredients. So, yan guys, kailangan natin ng garlic. So, 2 cloves na garlic. And then, meron akong nilagay na pepper o sili. And then, eto guys, meron din ako ditong, masarap talaga siya ilalagay ay yung tinapa. Okay? Tinapa. And then, ito yung santol. Pero, ito kasi, yung santol, ang ginagawa dito, pinipreserve siya. Kakayurin mo siya, tapos lalagyan mo siya ng asin para ma-imbak siya, ma-preserve, hindi siya masira. So yan, nagtatagal siya 6 months to 1 year. Depende sa kung gaano karami ng asin yung nilagay ninyo. Okay? And then, ito naman yung gata. Okay? So, gagataan natin, ginataang santol actually ito. So, una natin gagawin guys is, since naka-preserve at nilagyan siya ng maraming asin, so yung santol, kailangan natin siyang hugasan ng mabuti para mawala yung alat at yung asin. Okay? So, ito guys, hugasan natin siya ng maraming ulit. Okay? So, yan guys, naka 2 times ko na siyang nahugasan. So, 3 pa. Okay. Next step na gagawin natin is ilalagay lang natin sa isang malinis na pan yung santol. And then, lagay natin yung mga ingredients. Haluin lang natin yung mga ingredients. So, hindi ko dinurog yung garlic kasi kapag ginataan kasi dapat hindi siya durog. So, yeah. And then, so, yung tinapa kailangan siya na himay-himayin natin yung tinapa. So, optional, pwede naman gumamit ng karne. Pero sa akin kasi mas prefer ko yung tinapa kasi mas malasa siya. Okay? So, guys. So, ito guys na himay ko na yung tinapa. So, ilalagay ko na siya doon sa santol. I-mix na natin siya. Okay. So, andyan na yan. Mix na natin. And then, ilalagay na natin yung gata. So, yan guys. Lagay na natin yung gata. And then, ngayon ay sindihan na natin. Ganyan natin lutuin na natin siya. So, after na na-mix na natin yung mga, nailagay na natin lahat ng mga ingredients, lutuin na natin siya. So, importante guys na medium heat lang kasi since na yung gata natin is hindi siya fresh. So, medium heat and then from time to time, kailangan natin siya na haluin. Para mag-mix yung santol at saka yung gata.
So, ayan guys. Lulutuin natin siya within 15 minutes na medium heat lang. So, alalay lang yung apoy para hindi siya masunog. And then, mag-mix yung lasa ng santol, gata, at saka yung tinapa. So, the best ito guys. Masarap talaga siya. Masarap na pang ulam. Kung gusto nyo ng kakaibang another unique menu, try nyo yung gulay na santol. Masarap siya. Ginataang santol. So, ito yung updates guys ng ating niluluto na santol. So, malapit na siyang maluto. So, 5 minutes na lang. So, gusto ko kasi lalabas yung mantika niya. Kasi kapag tawag doon, nagmamantika siya, 3 to 4 days yung itapagal niya. So, matagal kong iuulam. So, yan. Hintayin natin na lumabas yung mantika. Pero yan, masarap. Malapit na siyang maluto. Woo! So, yan guys. Luto na yung ating gulay na santol. So, kita nyo naman, mayroon na siyang mantika. So, yan, nagmamantika na siya. So, ibig sabihin, ready na siya. Pwede na natin siyang i-off yung fire. Okay. Yung ating ginataang santol, ready na for ulam.